Tinawag siyang Money Mayweather. Pero ngayong 2026, sunod-sunod ang problemang kinakaharap ni Floyd Mayweather sa pera, kaso at personal na obligasyon. Mula sa child support case, IRS tax lien, unpaid disputes, hanggang sa $175 million lawsuit laban sa dating pinagkakatiwalaang associate. Unti-unting lumalabas ang tanong kung gaano pa katatag ang kanyang financial empire. At habang may mga bagong exhibition fights pa siyang inaayos, mas lumalakas ang duda kung ang mga laban ba ay para sa legacy, entertainment o para sa mabilis na cash flow. Ang tanong ng bayan, naghihirap na ba si Mayweather at gaano kalalim ang kanyang financial problems? Si Floyd Money Mayweather Jr. ay hindi lang nagboxing. Ginawa niyang brand ang yaman, luho, at ang kanyang perpektong 50-0 record. Para sa fans, siya ang kampeon na nanalo, nagpayaman, at nagretirong walang talo. Laging dinadagsan ng atensyon ang kanyang mga laban dahil sabik ang publiko na makita kung gaano kalaki ang kikitain niya. Noong kalakasan niya, lalo na laban ni Pacquiao at McGregor, daan-daang milyong dolyar ang pumasok sa kanya. Kaya naging simbolo siya ng financial success. Mas pinalakas niya pa itong imahe niya sa labas ng ring sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bundle ng cash, private jet at mga mamahaling sports car. Ito ang naging tatak ni Floyd, isang lalaking laging nasa tuktok at walang preno sa pagpapakita ng luho. Napakalaki ng kaniyang market value dahil lumampas sa $1 billion ang kabuuang kinita niya sa buong karir niya. Hindi lang siya basta binuenas sa isang gabi. Matagal niyang binuo ang kaniyang pangalan para maging isang dambuhalang negosyo ang bawat laro. Akala ng lahat ay perpekto ang buhay niya. Pero kalaunan ay unti-unting lumabas ang mga balita tungkol sa lawsuits, unpaid obligations at tax issues. Dito na nagtaka ang publiko. Kung bilyonaryo siya, bakit parang hinahabol pa rin siya ng problema sa pera? Pagdating nitong 2026, napuno na ang kanyang pangalan ng mga seryosong financial controversies sa halip na boxing. Nahaharap siya sa mga issue sa child support, IRS tax lien, hindi bayad na renta at isang malaking $175 million lawsuit laban sa kanyang dating pinagkakatiwalaan. Dito napatunayan na ang marangyang public image ay iba sa pagkakaroon ng maayos na cash flow. Kahit gaano kalaki ang kinita mo, mabilis na mauubos ang liquid cash kung sobra-sobra ang gastos mo sa mga jet, mansion at dambuhalang entourage. Noong nasa peak pa siya, kayang-kaya saluhin ng kanyang malalaking fight purses ang ganitong marangyang lifestyle. Pero ngayong umaasa na lang siya sa mga exhibition fights, mas maliit na ang kita niya habang nananatili namang mataas ang kanyang mga expenses. Ito ang totoong kwento ni Mayweather na lampas sa pagiging sikat na atleta na may mga kaso sa korte. Ito ay kwento ng isang taong ginawang brand ang pera, na ngayon ay sinusubok kung gaano katatag sa harap ng mga utang at demanda. Sa ring ay wala siyang talo, pero isang mas matinding laban ang hinaharap niya ngayon sa totoong buhay. Ang Money Mayweather ay ang buong pagkatao na kaniyang binuo, kaya ngayong pera ang kontrobersya, ang buong imahe niya ang nakataya. Habang lumalaki ang pangalan ni Floyd Mayweather, naging isang dambuhalang business operation ang bawat laban niya. Hindi na lang ticket sales ang usapan. Kasama na rito ang milyong dolyar mula sa pay-per-view, sponsorships at international broadcast deals. Dito napatunayan ng publiko kung bakit money ang tawag sa kanya. Dahil bukod sa pagiging undefeated, master siya sa pagpapakilos ng pera at pagpopromote ng sarili. Ang pinakamalaking patunay nito ay ang makasaysayang laban nila ni Manny Pacquiao na bumasag ng mga record sa kita. Sinundan pa ito ng tapatan nila ng UFC star na si Conor McGregor na nagdala na naman sa kanya ng napakalaking payday mula sa mga fans ng boxing at MMA. Sa bawat gabi ng kanyang laban, daan-daang milyong dolyar ang pumapasok, kaya naging natural sa publiko na isiping hinding-hindi siya maubusan ng pera. Subalit sa likod ng dambuhalang kitang ito, lumaki rin ang kanyang financial circle. Pumasok ang mga lawyers, advisors, accountants at promoters para hawakan ang kanyang mga transaksyon, mga detalyeng hindi na kayang bantayan ni Floyd ng mag-isa. Dito naging kritikal ang sitwasyon dahil kapag bilyon-bilyon ang dumarating,
Kahit maliit na butas sa accounting o maling pirma ng pinagkakatiwalaang tao ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Noong peak ng kanyang career, walang nagtatanong kung kaya ba niyang imentina ang kanyang luho. Ang nakikita lang ng mundo ay ang kanyang mga mansyon, private jets at mamahaling kotse. Pero ang katotohanan, ang bawat luxury item ay may kasamang mabigat na maintenance, insurance at hangar fees, bukod pa sa pasahod at travel expenses para sa kanyang dambuhalang entourage. Kayang-kaya itong saluhin ng kaniyang bulsa noong aktibo pa siya sa ring. Pero ang malaking tanong ay kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang mga regular professional fights. Diyan na pumasok ang bagong yugto ng kaniyang buhay. Ngayon, hindi na ito tungkol sa championship belt kundi sa pagpasok sa mga exhibition fights para lang mapanatili ang marangyang lifestyle na matagal nang nakadikit sa pangalang money. Nang pumasok si Floyd Mayweather sa yugto na hindi na siya regular na lumalaban sa professional boxing, nagbago ang paraan ng pagpasok ng pera. Hindi na tulad noon na may major championship fights, malaking training camp, matinding promotion at official record na nakataya. Sa halip, mas naging visible ang pangalan niya sa exhibition fights. Para sa ibang fans, normal lang ito. Maraming retired fighters ang bumabalik sa exhibition matches dahil may demand pa rin sa pangalan nila. Kapag kilala ang fighter, may viewers pa rin. May promoters pa rin na gustong magbayad. May audience pa rin na curious. Sa kaso ni Mayweather, mas malakas ang appeal dahil dala niya ang undefeated record at ang pangalan na money. Pero iba ang impact ng exhibition fights kumpara sa tunay na professional fights. Hindi na ito tungkol sa championship belt. Hindi na ito tungkol sa ranking. Hindi na rin ito tungkol sa pag-akyat sa division. Mas madalas, tungkol ito sa entertainment, nostalgia, promotion at malaking payday. Ang value ng laban ay nakadepende sa pangalan ng fighters at sa dami ng taong gustong manood. Dito nagsimulang mapansin ng marami ang sunod-sunod na fight plans ni Mayweather. May napabalitang exhibition fight laban kay Mike Zambidis sa Greece. May usapan din tungkol sa exhibition kay Mike Tyson pero na-delay ito dahil sa injury ni Tyson at inaasahang ililipat sa Fall 2026. Kasabay pa nito, may mga ulat tungkol sa posibleng rematch nila ni Manny Pacquiao, isang laban na matagal nang hinihintay ng boxing fans. Sa unang tingin, mukhang normal business move ito. Malaki pa rin ang pangalan ni Mayweather, kaya natural lang na gamitin niya ito para kumita. Pero habang nadaragdagan ang mga exhibition plans, nadaragdagan din ang tanong ng publiko. Bakit kailangan pa niyang lumaban ng paulit-ulit kung kumita na siya ng napakalaki noong active years niya? Bakit tila hindi siya humihinto kahit marami na siyang napatunayan? Bago lumaki ang mga kaso at reklamo, kailangan munang maintindihan ang gastos na nakakabit sa lifestyle ni Floyd Mayweather. Sa labas, madaling makita ang luxury. May private jets, mamahaling relo, jewelry, luxury cars, malaking bahay, bodyguards, assistants at entourage. Pero sa financial side, bawat isa sa mga ito ay may katumbas na tuloy-tuloy na bayarin. Hindi sapat na bilhin mo lang ang private jet. Kapag may jet ka, kailangan mo itong panatilihing operational. May gastos sa fuel, hangar, pilots, crew, insurance, maintenance, at regular inspections. Kahit hindi araw-araw ginagamit, may gastos pa rin. Ang gastos sa aircraft ay pwedeng umabot sa milyon-milyong dolyar kada taon, lalo na kung higit sa isa ang jet na pinapatakbo. Ganoon din sa luxury cars. Kilala si Mayweather sa koleksyon ng mamahaling sasakyan. May mga ulat tungkol sa Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari, Lamborghini at iba pang high-end vehicles. Sa social media, maganda itong tingnan dahil bahagi ito ng kaniyang image. Pero sa totoong gastos, hindi lang presyo ng pagbili ang problema. May insurance, storage, security, repairs, at depreciation. Kapag ordinaryong tao ang bumili ng isang sasakyan, malaking gastos na iyon. Pero kung isang tao ang may daan-daang luxury vehicles, ibang level na ang maintenance. Kahit hindi araw-araw gamitin ang mga ito, kailangan pa ring alagaan, linisin, i-secure, at i-maintain. Habang tumatagal, marami sa mga sasakyan ang bumababa ang value. Ibig sabihin, hindi lahat ng luxury items na ipinapakita sa publiko ay tunay na nagdadagdag ng yaman. May iba rito na patuloy na kumakain ng pera. Kasama rin sa malaking gastos ang entourage. Sa loob ng maraming taon, bahagi na ng image ni Mayweather ang palaging may kasamang bodyguards, assistants, drivers, chefs, stylists at iba pang staff.
Sa isang banda, normal ito para sa isang global celebrity na kailangang bantayan ng safety, schedule, travel at public appearances. Pero sa financial side, malaking operasyon ito. Ang bawat tao sa entourage ay may sweldo, travel cost, hotel, pagkain, transportation at iba pang expenses. Kapag peak ng career at malaki ang fight income, kaya itong saluhin. Pero kapag hindi na regular ang malalaking professional fights, mas nagiging mabigat ang ganitong setup. Ang problema ay nagbago na ang income, pero nanatili pa rin ang lifestyle expenses sa level ng kaniyang peak earning years. Dito pumapasok ang konsepto ng cash flow. Hindi porke malaki ang total career earnings, ibig sabihin ay laging may cash na available. Pwedeng malaki ang pangalan, malaki ang assets, at malaki ang dating kita. Pero kung mas mabilis lumabas ang pera kaysa pumasok, magkakaroon pa rin ng pressure. Sa kaso ni Mayweather, ito ang isa sa mga tanong na paulit-ulit na lumalabas sa mga report at analysis. Dito nagsimulang maging mas malinaw ang sitwasyon dahil hindi na lang ito hula-hula ng publiko. May mga konkretong ulat at legal na reklamo na lumabas tungkol sa kaniyang mga hindi bayad na obligasyon at utang. Kahit gaano kasikat ang isang tao, kapag may mga dokumento at kasong naisampa sa korte, seryoso na ang epekto nito sa kanyang kredibilidad. Isa sa mga dambuhalang issue na napansin ng marami ay ang gulo sa isang New York luxury apartment kung saan napaulat na na-evict si Mayweather dahil sa hindi bababa sa $500,000 na hindi bayad na renta. Para sa isang atletang kilala sa pagkakaroon ng malalawak na ari-arian, ang isyong ito ay nagpakita na posibleng may problema siya sa cash flow. Maraming ang assets pero walang sapat na hawak na cash kapag dumating ang takdang araw ng bayaran. Sumunod naman ang reklamo mula sa Aegis Jewelry sa Miami dahil sa usaping nagkakahalaga ng mahigit $1.6 million. Lumabas ang ulat na ang mga checking ginamit sa kanyang mga transaksyon ay hindi nag-clear sa bangko. Direktang tinamaan nito ang kanyang imahe dahil kilala si Floyd sa pagpapakita ng mga mamahaling relo, kwintas at mga alahas na kanya mismong ginawang simbolo ng kaniyang kayamanan. Bukod sa mga ari-arian at alahas, lumabas din ang mga reklamo mula sa ibang tao tulad ng influencer at boxer na si Logan Paul na paulit-ulit na naghahabol ng kaniyang kulang nakita mula sa kanilang nakaraang exhibition fight. Ang mga ganitong atraso ay nagpabago sa tingin ng mga business partners sa kanya. Nagiging mas maingat ang mga promoter, lender at service provider at maaari nang humingi ang mga ito ng malaking upfront payment bago makipagnegosyo sa kanya. Nadagdag pa sa pananalapi niyang problema ang mga issue sa IRS at mga tax lien mula sa gobyerno. Ang tax lien ay hindi simpleng pribadong away, kundi obligasyon sa batas na kapag hindi naayos ay maaaring mag-freeze sa kanyang mga bank accounts at ari-arian. Dito napatunayan na ang gross income ay magkaiba sa perang naiiwan sa bulsa, lalo pat malaki ang bawas sa buwis, komisyon at operational expenses ng isang sikat na boksingero. Dahil sabay-sabay na lumabas ang issue sa renta, alahas, buwis at mga hindi bayad na tao, hindi na ito maituturing na chismis lang kundi isang malinaw na pattern ng financial stress at magulong pamamahala sa pera. Bagamat ang karamihan sa mga ito ay mga aligasyon pa lamang at wala pang pinal na hatol ang korte, sapat na ito para tuluyang mabura ang kanyang kontrol sa kanyang pampublikong naratibo. Habang umiikot ang mga ulat tungkol sa kanyang problema sa pera, isang personal na issue ang biglang sumabay sa pangalan ni Floyd Mayweather. Hindi ito usapin tungkol sa negosyo, alahas o private jet, kundi isang seryosong child support case na nag-obliga sa kanya na magbayad ng napakalaking halaga. Idineklara ng korte sa Nevada na si Mayweather ang legal na ama ng 4 na taong gulang na batang babae na si Price Moorhead. Ang ina ng bata ay si Paige Moorhead, isang dating mananayaw sa pagmamay-ari niyang strip club sa Las Vegas na nakasama niya umano sa isang pangmatagalang relasyon. Ayon sa mga reklamo, nang malaman ni Floyd ang pagbubuntis noong 2021 ay pinilit niya ang ina na magpalaglag at kalaunan ay tinanggal pa ito sa trabaho. Dahil hindi sumasagot si Mayweather sa mga ipinadalang notice ng korte at binaliwala ang utos na kumuha ng DNA test,
Nagbaba ang hukom ng default judgment na opisyal na kumikilala sa kanya bilang ama. Kasunod nito ang utos na kailangan niyang magbayad ng halos $933,050 para sa mga nakaraang buwan na hindi niya nabayaran, bukod pa sa $32,850 buwan-buwan para sa sustento ng bata. Ang isyong ito ay nagdulot ng matinding lamat sa kanyang pampublikong imahe, kung sa loob ng maraming taon ay kilala siya sa pagpapakita ng walang limitasyong yaman. Ngayon ay may utos ng batas na puwersahan siyang pinagbabayad ng $1,000,000. Higit sa lahat, mas personal ang impact ng kasong ito sa publiko kumpara sa mga karaniwang away negosyo dahil responsibilidad sa sariling anak ang pinag-uusapan dito. Napakabigat ng tiempo ng child support case na ito dahil sumabay ito sa mga issue niya sa IRS, renta at iba pang demanda. Sa mata ng publiko, lalong naging malinaw na hindi na simple ang kanyang sitwasyong pinansyal. Para sa kanyang mga tagahanga na nasanay na makita siyang laging kontrolado ang lahat, mahirap tanggapin na tiklop ang boksingero kapag dokumento at deadlines na ng korte ang kaharap. Sa puntong ito, hindi na lang kung gaano kayaman si Mayweather ang usapan, kundi kung paano niya pagsasabayin ang pag-ayos sa kanyang mga utang habang pinapanatili ang kanyang marangyang lifestyle sa pamamagitan ng mga exhibition fights. Ngunit ang child support case na ito ay panimula pa lamang dahil kasunod nito ay ang mas malaking $175 million lawsuit laban sa dating taong pinagkakatiwalaan niya na tuluyang yayanig sa kanyang money brand. Dito na pumasok ang pinakamalaking kaso sa mga bagong kontrobersya ni Floyd Mayweather. Isang dambuhalang $175 million lawsuit na isinampa niya laban sa dating malapit na associate na si Jonah Rechnitz, kasama ang ilang kasosyo tulad ni Eyal Frist, Frist Apex Ventures at ang abogadong si Alexander Seligson. Si Rechnitz ay matagal nang nakuha ang tiwala ni Mayweather kaya pinayagan siyang humawak ng mga investment, real estate deals at banking transactions ng boksingero. Dahil hindi kayang personal na bantayan ng isang bilyonaryong atleta ang bawat wire transfer o dokumento, dumedepende talaga siya sa mga ganitong advisor. Ngunit mabigat ang naging kapalit nang akusahan niya si Rechnitz na palihim na nag-divert ng kaniyang $1,000,000. Sinasabi sa demanda na ginamit ni Rechnitz ang kanyang posisyon upang ilipat ang malalaking pondo sa mga account na hindi dapat puntahan ng pera. Kabilang dito ang $7.5 million wire transfer noong 2024 para sa isang investment na hindi naman natuloy at hindi na naibalik ang kapital, bukod pa sa mahigit $15 million na settlement money na bigla ring naglaho at napunta sa Frist Apex Ventures nang walang pahintulot. May mga refinancing loan proceeds din na naging questionable sa mga ari-arian ni Mayweather. Halimbawa, sa isang $16.4 million loan para sa 4 na properties, mahigit $8.8 million ang naipadala sa Frist Apex habang barya na lang ang natira kay Floyd. Sa isa pang transaksyon, $2.1 million naman mula sa $8.2 million na refinance ang na-divert ng walang written consent mula sa boksingero. Ang central issue ng kaso ay umiikot sa kawalan ng accounting at control. Sino ang nag-approve, sino ang pumirma, at nasaan ang mga written consent? Mas naging masakit ang timing ng lawsuit na ito dahil sumabay ito sa mga issue ni Floyd sa IRS, renta, child support at jewelry disputes. Kaya naman hindi na ito tinitingnan ng publiko bilang isang isolated business case. Malaking dagok ito sa imahe ni Mayweather dahil matagal niyang ipinagmalaki na siya ay isang matalinong negosyante na may ganap na kontrol sa kanyang career at pera. Ngayong siya mismo ang umaaming na scam siya ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, nagkaroon ng malaking lamat ang kanyang money brand, habang ang mga ito ay mga alegasyon pa lamang na kailangang patunayan sa korte. Sapat na ito upang baguhin ang public perception. Ang depensa naman ng kabilang panig ay ibinabalik ang sisi sa magulong financial habits, prolific spending at utang ni Mayweather sa ibang tao. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin sa headlines ay ang dalawang partikular na detalye sa lawsuit na direktang tumama sa simbolo ng kaniyang yaman. Ang kanyang $100 million worth of jewelry at ang kanyang Gulfstream private jet. Dito, mas lalong naging usap-usapan ang kaso ni Floyd Mayweather. Hindi na lang ito tungkol sa mga dokumento ng bangko, kundi tungkol na sa kaniyang mamahaling jewelry collection at Gulfstream private jet.
mga bagay na matagal niyang ipinapakita bilang simbolo ng kaniyang karangyaan. Sinasabi sa demanda na halos $100 million worth of jewelry ang ginamit sa isang palihim na scheme. Ang kaniyang buong koleksyon ng alahas ay dinala umano sa mga jeweler sa Miami para maging collateral kapalit ng $13 million financing. Giit ng kampo ni Mayweather, hindi malinaw kung saan napunta ang perang nakuha at wala silang natanggap na tamang accounting. Mabigat ang aligasyong ito dahil ang mga mamahaling relo at kwintas ay ang mismong tatak ng kanyang pampublikong imahe. Lalong naging seryoso ang sitwasyon dahil may mga lumabas na babala mula sa isang jeweler. Nasisimulan na ang pag-liquidate o pagbebenta sa kanyang mga alahas kung hindi mababayaran ang mga obligasyon. Ang sentral na tanong ng korte ay simple, may nakasulat na pahintulot ba si Mayweather para isang laang mga ito at nasaan ang pera? Hindi lang alahas ang nadamay dahil kasama rin sa legal na gulo ang kanyang private jet. Ayon sa reklamo, nagkaroon ng transaksyon kung saan ibinenta ang eroplano ngunit hindi tinukoy sa mga papeles kung sino ang nakabili. Bukod dito, hindi rin alam kung saan napunta ang kita mula sa benta at may hinala pa na ang pera ay dinala sa ibang obligasyon na may kinalaman naman sa kanyang Bugatti. Dito makikita kung bakit yumanig sa publiko ang $175 million lawsuit na ito. Ang mga mismong simbolo ng Money Mayweather, alahas, jet at luxury cars na ginagamit niya noon para magyabang ay ginagamit na ngayon sa korte bilang ebidensya ng malaking financial mismanagement o fraud. Mas madaling maunawaan ng marami ang bigat ng kaso kapag nakikita nilang nakataya na ang mga pisikal na luho ng boksingero. Para kay Mayweather, malinaw na niloko siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya na may hawak ng kanyang mga ari-arian. Sa panig naman ng mga idinimanda, inaasahang itatanggi nila ito at maglalabas ng mga sariling dokumento. Sa huli, hindi lang ito usapin ng halaga ng ari-arian kundi ng reputasyon. Kapag ang luhong binuo mo ang mismong nasasangkot sa nakakahiyang kontrobersya, guguho ang buong brand na iyong pinaghirapan. Ngunit ang dambuhalang demanda na ito ay may kabilang panig. Binuweltahan ng kampo ni Rechnitz si Mayweather sa pagsasabing ang tunay na ugat ng kaniyang problema sa pananalapi ay hindi isang peking scheme, kundi ang kanya mismong magulong financial habits, labis na paggasta, mga utang at mga IRS tax lien na matagal na niyang pasan bago pa man sila magkasama sa negosyo. Giit ng depensa, may hawak silang sapat na dokumento at mismong mga sulat mula kay Mayweather na magpapatunay na legal at may pahintulot ang mga naganap na transaksyon sa jet at alahas. Dahil dito, nagbabala ang kabilang panig na kapag tuluyang nabuksan ang mga record sa korte, ang kakaharapin ni Floyd ay ang pagkabunyag ng kaniyang mga sikretong utang sa ibang tao at malalang adiksyon sa sugal. Sa huli, naniniwala silang si Mayweather pa ang maobligang magbayad ng dambuhalang pinsala sa kanila. Habang umuusad ang mabagal na laban na ito sa korte, malaking panganib ito para kay Mayweather. Kahit siya ang nagrereklamo, ang hiling niyang full accounting ay magbibigay ng pagkakataon sa kabilang kampo na kalkalin ang kanyang buong financial history. Mga bagay na matagal niyang itinago sa likod ng kaniyang bilyonaryong imahe. Sa ganitong level ng yaman, ang pag-asa sa mga verbal agreement at ang pagbibigay ng labis na access sa isang advisor ay napatunayang mitya ng kumpusyon at alitan. Sa kabila ng dambuhalang legal battle na ito, kasabay ng kaniyang mga issue sa child support at buwis, hindi pa rin tumitigil ang ingay sa kanyang pangalan sa mundo ng sports. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga balita ukol sa kanyang mga susunod na laban. Dito napapasok ang susunod na malaking tanong ng publiko. Sa gitna ng nagpapatong-patong na pressure sa kanyang pera at reputasyon, matutuloy pa ba ang kanyang mga planong exhibition fights? Partikular na ang pinakahihintay na rematch labang kay Manny Pacquiao. Sa kabila ng mga kontrobersya sa labas ng ring, naging dambuhalang balita ang opisyal na pag-anunsyo ng Netflix para sa Mayweather versus Pacquiao 2. Ang laban na ito ay hindi isang exhibition match kundi isang opisyal na professional fight kung saan nakataya ang malinis na 50-0 record ni Floyd. Naka-schedule ito para sa darating na Setyembre 26, 2026 sa Las Vegas, matapos itong iurong mula sa orihinal nitong plano sa Las Vegas Sphere. Ngunit bago marating ang tapatang ito,
Dadaan muna si Mayweather sa magulo at siksik na schedule. Una rito ang kanyang exhibition fight laban kay Mike Zambidis sa Greece. Bukod pa rito, naurong din ngayong Fall 2026 ang kanyang hiwalay na exhibition laban sa heavyweight legend na si Mike Tyson. Matapos itong magtamo ng pilay sa kamay habang nagpapakondisyon para sa sanay na karaang Mayo na bakbakan. Ang sunod-sunod na planong ito ang nagluwal ng mga seryosong duda mula sa mga sports analyst. Ang pag-oorganisa ng isang dambuhalang event ay nangangailangan ng mga pirmahan sa broadcast deals, insurance, at mabigat na medical clearances, mga bagay na mahirap ayusin kapag ang isang atleta ay abala sa pagharap sa mga warrant at pag-freeze ng ari-arian sa korte. Sa edad na malapit na sa 50, ang physical demand ng sabay-sabay na pagpapakondisyon ay isang napakalaking sugal para sa kanyang katawan. Dahil dito, nagbago ang tingin ng publiko sa kanyang pagbabalik. Hindi na ito para sa legasya, kundi isang mabilisang paraan upang makakuha ng dambuhalang cash flow. Ang kanyang marangyang lifestyle at ang mga milyon-milyong bayarin sa mga kaso ang itinuturong dahilan kung bakit kailangan niyang puwersahin ang kanyang sarili na muling umakyat sa ring. Para kay Manny Pacquiao, ang rematch na ito ay pagkakataon para sa paghihiganti at pagbawi sa kanyang pagkatalo noong 2015. Ngunit para sa mga promoter at business partners, may takot na baka biglang maantala ang laban kapag sumabog ang mga legal na issue ni Floyd, tulad ng kaniyang child support at ang $175 million na demanda. Nahahati ang atensyon ng mundo habang pinapanood ng mga fans kung paano niya dedepensahan ang kanyang suntok. Binabantayan naman ng mga abogado kung paano niya isasalba ang kanyang yaman. Sa huli, ang Mayweather vs Pacquiao 2 ay naging isang kwento na ng pera at kaligtasan ng kaniyang brand. May market at interest pa rin ang publiko sa kanyang pangalan. Ngunit habang papalapit ang Setyembre, ang bawat suntok ni Floyd sa loob ng ring ay tila ginagawa na lamang niya upang mabayaran ang mga dambuhalang pagkatalo niya sa labas nito.